Sinabil, ano yan? Ano siya, masigasig yan, sinabil. Okay. Bismillah. Wala tayong panulat. Alin, nakalimutan ko yung panulat, Aki. Pwede ba tayo manghiram ng panulat sa kanila? Pwedeng manghiram tayo ng panulat. Barakallahu fiik. Ano pa yung natin? Al-Mawtu. Sinong pwedeng manghiram ng panulat? Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, banggitin ang mga, bago tayo magsimula ulit, banggitin natin bilang review ang mga natalakay natin na may kaugnayan sa bagay na lumalabas na itinuturing na ito ay marumi na nangangailangan ng istinja or al-istijmar. So ano yung maruming lumalabas mula sa dalawang lagusan o labasan? Ano yon? Okay. Madhi. Okay. Tapos wadi. Mani, hindi kabilang andon sa mga marurumi yung mani. Madhi, wadi. Ano pa? Blood. Okay, dam out sa kayong nana, qayh. Okay, dam wal qayh. Tapos ano pa? Okay, ihi, syempre ihi. Okay, tae. Yan yung una. Malasa. Ihi at saka tinatawag na dumi. So, pangalawa, tanong, ano yung dalawang parte ng katawan na itinuturing na labasan na kinakailangan i-istinja o linisin ay ang anos, butas ng puwit at saka ng penis o ari. Okay? Finish? Okay, yun yung mga lugar para sa istinja. Okay, dadako tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng dahilan ng istinja na kung saan ito yung malinis na lumalabas mula sa katawan. So ano ba ang bagay na itinuturing na malinis mula sa katawan na lumalabas? Okay, so ito yung kalawang paksa. So una, meron dito, nandiyan ba sa English natin Ito yung a pure substance exiting wind. No? A pure substance exiting wind. Ito yung second ha. Parang wala na. Puro gaba ang puning ay. Isyada. Ha? Secondly, ay Allahu Akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Shahada. A pure substance exiting wind. Okay? Salam barakat. Dry substance exiting. Okay? So, una-una, mga kapatid, ano yung malinis na itinuturing na lumalabas? At ano ba ang hukom nito kapag lumabas? Kinakailangan ba ng istinja o hindi? Okay. So, una, yung hangin, utot. Kapag lumabas, pag nilabasan ka ba ng utot o ng hangin, ba kinakailangan mo ba mag-istinja?
Okay, so ang rules, hindi kinakailangan ng istinja o paglilinis mula sa hangin o utot. So it is not necessarily. Okay, hindi siya necessarily, mga kapatid. So it is not necessary to perform istinja due to passing wind. And this is by the agreement of the four schools of jurisprudence. Okay? So ito ay napagkasunduan ng apat na pangunahing paaralan ng fiqh, ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanbaliya. So naipahayag din ang ijma o which is yung consensus tungkol sa usaping ito. Now, merong nag-comment na isa sa mga scholars, Ibn Qudama, sabi niya, wala namang kailangan ng istinja mula sa natutulog o mula sa lumabas na hangin. At wala kaming alam na hindi pagkakasunduan tungkol dito. Sabihin ay sila ay nagkasundo. So sinabi ni An-Nawawi, nagkasundo ang mga scholar na hindi kinakailangan ng istinja mula sa hangin or utot. Ngunit sinabi ni Al-Mardawi, ang pahayag na maliban sa hangin ay nangangahulugang hindi kinakailangan ng istinja para rito. At ito ang pananaw ng karamihan ng mga scholar. So mayroon ding nagsabi na kinakailangan ng istinja mula rito na sinabi sa Al-Fa'iq at iniutos ng mga Hanbaliya mula sa mga taga-Syria. Subalit hindi kami nakatagpo ng pahayag mula sa mga kasamahan o sahaba na nakatira sa Syria at mga kalapit bansa na nagsasabi nito. So ibig sabihin, although may ilang mga ulama nagsabi na kinakailangan, especially sa mga Hanbali scholars, pero wala ito matibay na pruweba na ito ay kanilang tinuturo o pinangangaral. Sa madalang salita, manatili ito na ito ay consensus ng mga kilalang ulama na ito ay hindi kinakailangan. Kaya makikita natin some of the group of Muslims na kapag umutot ka, kahit walang likido o kaya ay sulid na lumalabas, ay kinakailangan na especially sa grupo ng grupo ng T. Alam mo 'yon? Hindi ako nagsabi niyan, ha. Okay. O na kanilang turo, di ba? Na kapag umutot ka, ay kailangan mag-istinja ka. O kaya ang iba nga na napaka-exaggerate. Ang iba Hindi pa nila pinapayagan yung kunting kalamang. Yung umihi ka na nakatayo ka. Sabi na, umupo ka. Paano kung wala kang umupo ka? Ayun nga. Diba? So, ganoon din. Kabilang sa kanilang eksaherasyon na, alam mo yung practice, na kapag kailangan mong hubarin, hindi ka pwede mag-brief habang nagdarasal. Kailangan mong hubarin ang brief. Di ba? Tama ba? Abu Salman, tama? Salman, ha? Tama yan. Kasi tabligh din yan. Experience din yan. So, kailangan na tanggalin yung brief mo. Tapos, halimbawa, galing ka sa travel o galing ka sa, dumaan ka lang sa masjid, tapos sala. Kailangan mayroon kang malung. Pagkatapos nun, tabi mo lang yung brief mo dyan sa gilid. Tapos magsala ka. Kaya nga, di ba? So ito ay malayo sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oy. Okay? Makinig. Si mga nandyan, mga nagdadaldal dyan sa likod. So ito ay ang batayan. Ito ay ang makinig ba? Okay. So ito ay dahil ang batayan ay hindi obligado ang isang bagay maliban kung may malinaw na evidence mula sa Quran, Sunnah o Ijma na nagsasabing kinakailangan ng istinja. Kasi sino man nag-claim na ito'y kailangan o must be, provide your proof. Iba, nasan yung proof mo na kinakailangan na mag-istinja o kaya maglinis ng puwet pag ikaw ay umutot. Di ba? Not unless kapag mayroong kasama. Sumama o sumabit. Sumama lang halimbawa, may sumabit na alugbati. O ano pa mang mga gustong sumabit. So wala ring ulat na nagsasabing ang Propeta Muhammad sallam ay gumawa ng istinja mula sa utol. Walang ulat. Gayon din ang kanyang mga mararangal na sahaba, wala ring ginawa, walang naiulat na ginawa nila yon.
So wala rin naisalaysay na iniutos niya ang istinja mula rito. Wala. So bakit tayo magdadagdag sa ating relihiyon? Di ba? Bakit tayo maglalagay ng ibang katuruan na wala namang batayan? Kaya ito yung naging problema, mga kapatid. Ang Islam, Islam. Hindi katulad ng ibang relihiyon na pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Okay. Paano naman halimbawa, intention mo lang na kasi alam mo alam mo yung brief mo ang ito so tinanggal mo ito nagkakumamit ka ng alam yung intention mo Tiyak ka na may dumi. nakatakin na sila Kaya nga, siyempre, alam mo na at tiyak na may dumi, bakit mo pa gagamitin sa sala? Di ba? Pero kung wala ka namang katiyakan na may dumi sa iyong kasuotan, halimbawa sa kasyong malayo sa bahay pag meron ka nadaan ng masjid tapos alam mo na yung brief mo sa nakatakin ng pero may dala kang alam tanggalin mo. Obligado mong tanggalin yun. Okay? Kasi hindi ka pwedeng magsala, haharap sa Allah na mayroong najis. You know? Okay. So, alam mo yung dalil na yun, na ang Prophet Salam ay nagsala kasama ng mga sahaba, tapos hindi niya alam na mayroong dumi sa pangkanyang pangyapak. So, in-inform siya ni Angel Jibril alayhi salam na mayroong dumi, tinanggal niya. Di ba? Tinanggal niya yung dumi at tinanggal niya yung tsinelas niya. So, tinanggal din ng mga sahaba yung tsinelas nila. Gumaya. Kasi akala nila na part yun ng ritual. You know? So, nung sinabi na dahil ako ay inutusan dahil ako ay in-inform ni Angel Jibril na mayroong dumi sa aking ilalim ng aking pangyapak, kaya tinanggal ko. So, yun ay patunay na hindi ka pwede na magsala na mayroong najis, mayroong dumi sa nadala na sa iyong katawan o sa iyong kasuotan. Okay? So, ang kawalan ng ganitong kautusan ay sapat na patunay na hindi ito kinakailangan. You know? Kaya sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal, walang istinja mula sa hangin, wala sa aklat ng Allah at wala rin sa sunna ng kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? So malino na sa atin yan. So at least kapag mayroon kayong na-encounter na some of the Muslims na ganito yung pangangaral, at least you know how to confront them. Magsabihin nyo lang, nasaan yung patunay? O nasaan yung dalil ninyo? O buklatin natin, basahin natin, pag-aralan natin, kung nandyan, tapos authentic, you have to surrender. Pero kung wala, bakit mo ipamimilit ng wala? Okay? So, yun yung mga kapatid. So, yun yung utot. Ikalawang isyo, ang malinis na tuyong lumalabas tulad ng bato. Okay. Tulad ng bato. Halimbawa, lumabas ay yung sa puwit mo, bato. Aba. Okay. Ay na. Di ba? So, ibig sabihin ay hindi mo alam nakalunok ka ng bato. Okay? Ha? Passing wind. So, hindi mo alam, malay mo, di ba alam mo, halimbawa, nakalunok ka, accidentally, sakit doon. Okay, sabihin natin may sakit, hindi mo alam. So, hindi natin alam. Ito, alam mo, sa Islam, inaisip pala natin na hindi pa nangyari sa atin, pero pinag-usapan na sa Islam. Alam mo yun? Napaka-advance ng Islam. Diba? Bago pa nangyari sa atin yung actual occurrence, diba? Mayroon ng hatol ang Islam sa bagay na yan. No, just in case may encounter lima, maaaring imposible, maaaring hindi nangyari sa'yo, pero sa iba nangyari. Hindi mo alam. Okay, hindi man pwede applicable sa kanyang Islam sa iyo at sa kanila hindi. Okay? So, yun yung mga kapatid, no? So, hindi kinakailangan yung istinja. So, nakasaad dito, no? Ito yung a pure and dry substance exiting, for example, stone. So, it is not necessary to perform istinja from the emission of a pure, dry substance that will not stain, like stones. This is the position of the majority of Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, and some Hanbalis. Okay? So, hindi kinakailangan ng istinja mula sa malinis at tuyo na lumalabas na hindi nadungisan tulad ng mga bato. Okay? So ito ang pananaw ng karamihan ng mga scholar, ang mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at ito rin ang pananaw ng ilang Hanbaliya. So bakit? Lumabas naman. Ito yung arguments ng ilan. Halimbawa, ito paano, Ustaz? Lumabas naman doon sa labasan talaga ng dumi.
Diba? So bakit hindi kailangan ng istinja? Now, bakit hindi kailangan? Kasi una-una, ang lumabas sa kanya is unusual. At the same time is, hindi siya wet, kundi dry. At applicable lamang ang istinja, ang dumi, sa bagay na yun, kapag ito ay wet. Kapag ito ay merong likido. Okay. Kasi, yun mga kapatid. Malinaw? So, narito ang dahilan. Ano bang dahilan kung bakit hindi kailangan ng istinja? So, ang istinja ay para lamang alisin ang maruming lumalabas. Bakit may istinja? Kasi para alisin yung maruming lumalabas. At hindi naman ito marumi. Okay? Kaya walang dahilan para mag-istinja. Kasi hindi man siya dumital, hindi man siya dumi itself. Bato siya, halimbawa, bato. Diba? At the same time, walang stain. Wala siyang bahid ng dumi. So, bakit mo kailangan mag-istinja? Okay? Pangalawa, kung ang basa or madulas, no, na bagay ay nagdudulot ng dumi sa lugar, ang istinja ay ginagawa para sa dumi, hindi para sa mga bato o katulad nito. So, halimbawa, okay, lumabas yung, for instance, bato, lumabas sa iyong puwitan. Pagkatapos, mayroong kasamang madulas, kumbaga ay siyempre may likido. Nag-istinja ka dahil doon sa likidong lumalabas, hindi dahil sa bato. You know? Kasi yung likido na sumama, it is dumi na yun. Hindi dahil sa bato, kundi dahil doon sa tinatawag na okay, Kaya nga dry. Kung dry lumabas, ibig sabihin ay hindi kailangan ng istinja. Okay? Kasi nga yung lumabas, una-una itself, hindi siya dumi. Pangalawa, walang dahilan para sapagkat wala namang duming kasama. Kaya nga, buto ang tanong ba, kung dry ba o mayroong kasama madulas na? So, you have to examine. You know? So, hindi pala ako nakapag-live. Kanina pa ako Kanina pa ako Okay, ulit natin. Okay, malinaw ha? So ulitin tayo, kapag dry ang lumabas, no? Sa puwitan mo, sa anuman, katulad ng bato, kung dry, walang kailangan na istinja. You know? So ganoon lang mga kapatid, kasi, ang Islam ay very, clear at practical. Kasi kasi first, pag narinig natin ito, pag hindi natin nag-aral, first impression mo, kailangan mag-istinja kasi lumabas sa puwitan. Di ba? Yun agad yung ating knowledge na kumbaga sa isip natin. Pero subhanallah, di ba? So dahil sa pangatwiran at pag-aaral ay naging malinaw, unti-unti naging malinaw ang mga bagay-bagay. Okay? So yun mga kapatid, yun yung dalawang isyu na may kaugnayan o sa ilalim ng paksa na malinis na lumalabas mula sa katawan na hindi kinakailangan ng istinja. Okay. So yun. Pangatlong paksa, ang permanenteng hadath o laging dumi. Okay? Laging dumihin, kumbaga. Yun tinatawag na permanent hadath. Okay. So yung ang yung magiging issue at ano yung mga hatol sa usaping ito. Which is, ito yung thirdly, no? So magla-live ka na lang dyan. So yan ha. Yan ang trabaho mo. Huwag kang makinig. No? Ito yung tinatawag na persistent hadath. Another ito tinatawag na obligation of precautionary measures against najasa from one with persistent hadath. Alam persistent hadath? Makulit ba? Yung makulit ba? Yung
Okay? Palagian. Alam mo, pag makulit, lagi kang kinukulit. Oh. Persistent. So, yun ang tinatawag na sabihin natin, no? Permanenting hadath, no? Persistent hadath. Ito po yung laging nangyari ang pagdumi o kaya ay pag-ihi. Di ba? Okay, so unang issue, ang pagkakaroon ng pag-iingat mula sa dumi. Yan ang unang issue. Okay, so kinakailangan bilang isang Muslim ang pag-iingat ng mga may permanenteng hadath mula sa dumi. Okay, paano tinatawag na ingatan? So ang may gaya ng istihaba, mga kababaihan, no? Sila ay mayroong kumbaga permanenteng sabihin natin dugo which is irregular, no? Cycle of blood, menstruation. So ang may istihada o patuloy na pagdurugo ay dapat magtali o maglagay ng benda or bandage o sabihin natin ngayon panty liner o sabihin natin ay whisper, no? O, napkin ba ang tawag dyan? Okay? With wings man or without wings. Malinaw? So, upang maiwasan ang duming lumalabas, ang may sakit na sa pag-ihi, mayroong term sa Arabic na hoy, kayo salita, isada, okay? O salas al-baul. Mayroong Arabic term na salas al-baul. Okay, salas al-baul, yun yung hindi ka naman umiihi pero mayroong tumutulo. Lumalabas na ihi. Balisaw-saw. Balisaw-saw ang tawag dyan? Parang iba atang balisaw-saw. Really? Pagkakaalam ko iba yung balisaw-saw. Okay, anyway, balisaw-saw man ano. Okay. O madalas na paglabas ng likido or madhi. Linaw? Ay magtali ng tela sa ulo ng kanyang ari at mag-ingat ayon sa kanyang makakaya. Ibig sabihin na magtali, maglagay ng bandeha. Maglagay ba ng at least sa ganun, yes. Para sa ganun, hindi kumalat or pumatak kung saan-saan. So parang maglagay ng whisper din. Oh, yes. Ibig sabihin ng araw yun, pero ngayon, pampers na. Nasa sa'yo ang pampers kung tawagin, bunot kung tawagin, ano ba sa'yo ang ano? Ha? Yes, nga pag ganyan, mayroong sakit. Basta sakit, which is ako din. Depende nga. Kapag may exemption pa lang, kapag may exemption pa lang ganun nakaramdaman, kailangan mong ilagay yun. Pero kung wala naman. Yes. Tama. Okay, kinakailangan lang yon kapag magkano magsasala ka. Especially magsasala ka kasi kahit sa pagdarasal, hindi mo talaga mapigilan kasi sakit nga yun. So ang gagawin mo nga, tulad ng sinasabi ko, bago ka magwudo, linisin mo muna yung ari mo. Pagkatapos ng mag-linis, magwudo ka sa normal na wudo, then lagyan mo ng bandiha, lagyan mo ng pampers o anumang katulad dito ang iyong ari. Okay? Then kung lumabas man sa puwitan, yung same lang rules, same ang pamamaraan. Then after continue the process, magsala ka. So habang nagdarasal ka, kahit ito ay pumapatak, wala ka ng pananagutan doon. Inshallah, is still na valid ang iyong pagdarasal. Kasi nga, you are exempted from the rules. Okay? Ustad, sa mga edad na, di ba yung isa, hindi naman. Huwag mong masyadong diinan yung may edad, kapatid. Maraming masasaktan. Malinaw? Actually, nangyari yan kahit... Wala, saan ka makita na taong walang edad? Masyado kang pilosopo. Oh. Kaya nga, ibig sabihin, actually, hindi man lang mangyari. Wala yan sa may mga bata pa na ganun talaga yung naranasan nila. Malinaw? Kaya ganito rin ang mga may sugat, halimbawa, ganito rin yung tinatawag na ututuhangin o mga katulad na hadath, na permanent or persistent hadath. Okay? Kung ang kondisyon na hindi kayang ibenda or itali ng tela, tulad ng sugat na hindi maaring itali o ang may almoranas, okay, or basur sa Arabic, o mga katulad na sakit na hindi kayang itali, siya ay magdarasal ayon sa kanyang kalagayan. Okay? Ayon sa kanyang tinatawag na, halimbawa utot siya, alam mo, itali ang puwit mo. Okay? So, halimbawa utot, the same time, hindi... Pwede ba yun? Pag hindi lumabas yung hangin, takpan mo ng ano.
So kahit na naka-auto first time, magsasama na siya. O basta yes. Yan ay applicable lamang kapag persistent, ha? Persistent. Malinaw? Hindi yan na pwede apply sa mga normal na, ay, hindi man naman, yung utot mo naman is normal. Tapos sasabihin mo, umutot ka habang nagdarasal ka, ay, consider ko sarili ko na persistent hadat. Hindi pwede yun. Okay? So, gagawa ka ng sarili mong mundo. Okay? So, malinaw? Ito ang pananaw ng karamihan ng mga scholar, ang mga Hanafiya, Shafi'iyya, at saka Hanbaliya. Now, ano yung katibayan? Ang katibayan mula sa sunnah, ayon kay Hamna bin Jahash, radiyallahu anha, sinabi niya, Ya Rasulullah, inni ustahabu haydatan kabiratan syadidatan. Fama tara fiha, kad mana'atsani as-salata was-siyam, faqala an'atu laka al-kursuf. Okay. So sabi niya, usugo ng Allah, ako'y nakakaranas ng matinding istihaba. Yun yung continuous blood ng babae na hindi nakabilang sa regular blood ng menstruation ng babae. Okay, alam niyan. I think lahat ng mga babae nakaranas dito. No? Hindi nyo kasi naramdaman yan kasi hindi kayo babae. You know? Pero sa mga kababaihan, talagang masakit sa kanila yung mga bagay na ito, mga kapatid. No? Kaya sabi niya, maging itong sahabiya na ito, sabi niya, nakaranas ako ng matinding istihaba, patuloy na pagdurugo. Kaya't ano ang iyong opinion tungkol dito? Ito ay nagpipigil sa akin mula sa pagdarasal at saka sa pag-ayon. Nahirapan ako sa tuwing nagdarasal, umaatake. Gayun din kapag sa tayo ng pag-ayon, gayun din. So iniisip ko na ano ba ito? Kailangan i-continue ko ba ang aking fasting or putulin ko ba ang aking sala? Dahil dito. Okay? So sumagot ang Prophet Islam, ipaliwanag ko sa iyo ang paggamit ng karsuf. Okay? Ang tinatawag na karsuf sa Arabic, ibig sabihin nito, ipinapaliwanag ko sa iyo ang paggamit ng cotton. Okay, yan yung cotton, mga kapatid, no? Na ilalagay sa iyong ari dahil ito ay nakakawala ng dugo. Kasi na-absorb ng cotton ang dugo. Kasi noong unang panahon, wala naman yung mga panty liners na yan. Wala naman yung mga whisper na yan. Wala naman yung mga pampers na yan. Okay? Ah? Oh, yes. Kaya nga, subalit ang tela, hindi masyado nakaka-absorb. Kaya ang advice sa kanya ay walang iba kundi ang kursuf. Okay, ang kursuf yun yung cotton. Okay, bulak sa Tagalog. Okay? So yun nga. So hanggang sa na-evolve ang bulak hanggang sa naging naging whisper na. Nagkaroon na ng pakpak, no? Okay. So yun yung patunay, mga kapatid, no? So ibig sabihin dito, maglagay ka na lamang doon, then continue your prayer and fasting. Kasi nga, that is hadath. Continue, persistent hadath. Okay, pangalawang batayan, ang pag-iingat mula sa dumi ay upang maiwasan at mabawasan ang dumi, at ito ay kinakailangan hanggat maaari. So, malinaw? So, sa anuman ng means na at least to lessen, and to deduce the hadath, ibig sabihin na yung dumi, so you have to do it. That is your obligation. Malinaw? Okay, so yun yung una, mga kapatid, yung persistent, yung pag-iingat sa tinatawag na dumi. Pangalawa, na issue ang istinja sa pagpasok ng bawat oras ng pagdarasal. Okay, ito yung istinja at time of each prayer entering. So ano ba ito yung mga sinasabi natin kanina, no? Istinja at time of each prayer entering. Okay, whoever has a permanent form of hadath, then he does not have to perform istinja for each individual prayer he prays. So this is the Maliki position, an opinion among the Shafi'i, a narration from Ahmad, in the choice of Ibn Rajab. Okay? So, iyon ang istinja, no, sa pagpasok ng bawat oras ng pagdarasal. Ang may permanenteng hadath o persistent hadath, tulad ng istihaba or salasal baul, sakit sa pag-ihi, yung continue, urinating, ay hindi kinakailangan mag-istinja bago ang bawat pagdarasal. Okay? Hindi kinakailangan. Ito ang pananaw ng Malikiyah,
isa sa opinion mula sa Shafi'iyya at isa sa mga salaysay mula kay Ahmad at pinili ni Ibn Rajab. Okay? So sinabi ni Ibn Rajab at gayon din nagkakaiba-iba ang mga scholar, kailangan ba niyang maghugas ng dugo, mag-iingat at magtakip ng ari bago ang bawat pagdarasal? Shh! May dalawang opinion ukol dito. Ayon sa dalawang salaysay mula kay Ahmad, ang pagkakaibang ito ay maaring dulot ng kilalang debate. Ang ganap na utos ba ay nangangahulugang paulit-ulit o hindi? May pagkakaibang opinion dito, ngunit ang pinakatama ay hindi nangangailangan ng paulit-ulit na paghuhugas bago ang bawat pagdarasal. Ang utos na paghuhugas, na maghugas at magtanggal ng dugo ay may kaugnayan lamang sa pagtatapos ng regla at pag-alis nito. Kaya't kung sasabihin na ito ay nangangailangan ng paulit-ulit na paghuhugas, ang sagot ay ito ay mangyayari lamang pagkatapos ng bawat regla. So ito ay especially sa mga may regla, mga istihada, mga kababaihan. Pero as a safe opinion, mga kapatid, ang maaaring gawin nila o gawin sa mga permanent na o persistent na mga sakit nito, tulad ng ihi at kung ano-ano pa, no? Yun nga, sabi ni Sheikh Uthaymin, ang pinakamainam sa kanya ay bago magudo, gawin niya yon. Okay? Bago magudo. Then after that, magsala siya. Yun nga, sabi natin, after ng wudo, itali niya o kaya lagyan na ng bandiha, lagyan na kung ano-ano para sa ganun ma-observe at hindi papata kung saan-saan, then continue the prayer. Okay? So yun yung pinakamainam, pinaka-the best. So ano yung mga dahilan? Una, walang kabuluhan ang pag-uutos sa pagtanggal ng dumi kung patuloy itong lumalabas. Kasi nga, magiging pahirap yun sa isang tao. Sobrang pahirap yun. Halimbawa, sa tuwing umiihi siya, maghugas naman ulit. Pagkatapos mga ilang segundo lang, mag-ihi naman ulit. Hugas naman siya ulit. Sana wag mangyari sa iyo to. No? Tapos yan ang opinion mo at yan yung suggestion mo. No? Okay? So yun yung mga kapatid, no? So mahirap talaga yan. So sa Islam, walang katuruan sa atin na pahirapan ang ating sarili. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sabi ng Allah sa banal na Quran. No, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nag-atas sa kanyang alipin bilang pahirap sa kanya. Diba? Fattakullaha masata'atum, mataot kayo sa lasabot ng iyong kakayahan. Diba? So, bawal sa atin ng pahirap, mga kapatid. Kaya wag natin gawin yung pahirapan ng ating mga sarili. Samantalang is na may maluwag naman. Okay? So, yun yun. So, ang gawin niya is, one time lamang siya na sabihin natin maghugas, then after that sa kanya ngayon, lagyan ng bandiha o lagyan ng sabihin natin tali o kaya'y harang. Okay? Pangalawa, ang konsiderasyon ng hadath ay inalis dahil sa pagkakaroon ng dahilan, which is udhur. Okay, ang udhur sa Sharia ay acceptable kasi mayroon siyang reason. Okay, mayroon siyang excuse siya doon sa kaganapan na yon. Pangatlo, ang pagpapagaan ng kalagayan upang maiwasan ang hirap dahil hindi ito maaring iwasan o kontrolin. So ito yung mga justification kung bakit ay hindi kinakailangan ng patuloy na istinja sa patuloy na hadath. Okay? So yun yung mga kapatid. Ganyan sa mga kababaihan. Okay. Pero sa mga kababaihan, syempre, ay consider pa rin yun na kailangan si kapag bahagi na ito ng sabihin natin na ng regla. So halimbawa, ito may mga pangyayari. Nagkaroon siya muna ng istinja. Then after ng istinja is istihada. Then after ng istihada, rightly after ng istihada ay nagkaroon siya ng haid, which is regular period. So, continuous na yun. Okay? Okay. Pang-apat, mga kapatid na paksa, pag-usapan natin yung tinatawag na pagtulog. May business, oh. Ano kaya yung business na pinag-uusapan ng mga yan? Pwede mo bang i-share sa akin, mga kapatid? Di ba? 20 minutes kayo nagtapit ng balisaw-saw. Basta yung nasa probinsya ako, di pa meron akong theory na every 3 minutes papunta kami ng punta ng banyo. Ito pala yun. Ha? Ibig sabihin, pagka ganun pala, exempted siya sa hindi lang sa basta So, ganun yun. Ngayon, now you know. Okay. Okay. Pag-usapan natin yung tinatawag sleep o pagtulog. Kapag ito ba ay nakatulog, sabi after ng pagtulog, kailangan mo bang istinja?
Okay, after ng pagtulog. Okay, so yun yung mga kapatid ng pagtulog. So, accordingly, sleep, istinja from sleep is not legally mandated. And this is by the agreement of the four schools of jurisprudence. No? Hindi ipinag-uutos ang pag-istinja, paglinis ng ari o puwitan dahil lamang sa pagtulog. Hindi mga kapatid. No? Not unless kapag na after mo matulog, uy, mayroong something na lumabas. Okay. O merong ganyan, actually nangyayari talaga yan. Di ba? Lalo pat yung mga medyo may nasa kabataan pa. Oh, madalas yan. Ha? Ustad, anong hukom? Hindi lumabas. Wadi lang lumabas. Na naginip ka, pero hindi lumabas. Hindi na maliligo. Oh, paano mo nalaman na wadi yun? Or mani yun? Di ba? Actually, ang wadi, kapag lumalabas siya, o madali siya mag-dry. Ang madhi. Okay, after na lumabas siya, madali siya mag-dry. Whereas kung mani, hindi agad-agad siya nagda-dry. Okay. So, pag ganyan, alam mo, nung nakatulog ka, tapos pag ganyan mo, bakit ang puro ay mani? Bakit pag ganyan pa, malapot na, at kung ano pa. So, walang doon, yun ay mani. Hindi yun madhi. At the same time, ang madhi, hindi siya lumalabas ng napakarami, katulad na ang madhi. Ang mani, malamihan talaga yung labas niya kasi pupulandit kasi yan eh. Okay? Pero Ustad, nagigising ka kaagad doon eh. Pagka agad nangyayari sa'yo, may ginagawa ka sa panaginip. Kaya yung iba, gusto matulog. Okay, pero malalaman mo talaga yan. Ang madhi ay bahagya lamang, kumbaga, maliit na likido lang yan. Samantala, hindi katulad ng mani. Okay? So yun mga kapatid, no? So ulitin natin ha. So sa pagtulog, hindi kinakailangan na after matulog ka, ay kinakailangan mo mag-istinja. Hindi yun kinakailangan. Linaw? Maliban lamang kapag tiyak ka na mayroong lumabas. Linaw? Now, depende sa lumabas. Kung mani, kinakailangan mo maligo. Pero kung hindi, alimbawa ihi, di ba, naihi ka sa, alam mo yon, habang natutulog ka, then kinakailangan mo lamang ay maghugas. You know? So gayon din na iniulat na ito ay ijma ng mga scholar o call dito. Kaya sinabi ni Ibn Qudamash, walang obligasyon para sa sinumang natulog o kung saan lumabas ang hangin na mag-istinja at wala kami nalaman na pagkakaiba ng opinion o call dito. So ibig sabihin ay yung mga may katuro, may mga group of the Muslims na pag natutulog ka, after mo matulog, kinakailangan mo mag-istinja. No? Either may lumabas o walang lumabas. So ito po ay eksaherasyon na katuruan na walang batayan. So anong patunay natin na hindi kinakailangan? Una-una mula sa Quran na sinabi ng Allah, "Idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum." Sa ayat al-wudu, sa suratul Ma'idah, chapter 5, verse 6 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, kapag kayo ay nagdanais na magsagawa ng sala at wala kayo sa kalagay ng tahara, hugasan ninyo ang inyong mga mukha, which is wudu na yun. Hindi sinabi ng Allah sa banal na Quran na hugas, after nyo matulog, di ba? Kayo ay maghugas muna ng puwetan o kaya ay ng ari. Saka kayo maghugas ang inyong mukha. Walang ganon. Pagkos ay direct ang sinabi niya yung wudu. Okay? After naman, kapag kayo ay nagising mula sa pagtulog at mag-intend kayo ng sala, then kayo ay magsagawa ng wudu. Hindi istinja. Okay, so punto ng patunay, una, ipinahiwatig ng talata na kapag tumayo mula sa pagtulog upang magdasal, ang iniutos ay wudu lamang, no? At walang utos ukol sa istinja. Sa makatuwid, ang istinja ay hindi kinakailangan. Chapter 5, verse 6. Ikalawa, walang anumang malinaw na teksto or nas na nagpapahayag ng obligasyon ng istinja dahil sa pagtulog at hindi rin ito kapareho na mga kasong may malinaw na batas sa istinja. Okay? So walang proof. Okay? Pagkang mga baseless. Ikatlo, ang istinja ay iniutos para sa pag-alis ng dumi o karumihan. Yun yung rason kung bakit mayroong istinja. Kasi nga, para linisin ang najas, ang dumi. Wala namang duming lumalabas, bakit mo lilinisin? Sa kaso ng pagtulog, walang najasa na kailangang alisin, kahit walang dahilan para ito ay ipag-utos. Okay? So yun yung mga punto mga kapatid. Kaya at least, alam nyo na. So
So may mga may mga grupo na nagtuturo na kailangan mo mag-istinja o kailangan mo maghugas, no? After kang matulog. Iba ito sa wudu ha. We're talking about the istinja, not wudu. Okay? Kasi ang halimbawa ay nagwudu ka, tapos natulog ka, ang issue is kinakailangan mo bang magwudu ulit kasi natulog ka? Yes. Samantalang may wudu ka na bago ka natulog. Pag mahimpi, Ustad. Yes, sabi ko, mahimbing natulog. Kailangan Di ba? Kasi ang ating nalalaman o ang ating kasanayan ay, sabihin natin ay, kinakailangan mo magbudo. Pero hindi mo kinakailangan mag-istinja. Kinakailangan mo lang magbudo. Okay? Kasi nga ay, napag-aralan natin na ang pagtulo ay kabilang sa invalidators ng wudu. Pinasala ng wudu. Okay. So, although, matatalakay natin yan, although yan ay khilaf ng mga scholar. Pero ang right opinion, ang pinakamatibay na opinion, ito ay kinakailangan mong mag-wudu. Okay? So, yun mga kapatid. So, yung panglimang paksa, ang alituntunin ng kaayusan sa pagitan ng istinja at saka ng wudu. So, let's talk about the etiquette, no? O ruling of the order between istinja at saka in ablution. Ito muna tayo. Okay. Yun na yung last ata, di ba sa messenger? No, yun di. Yung ruling of the order. Wala ba yan? Meron yan. Meron yan. Okay. Fourthly, rolling of the order between istinja. Okay. Ito yung ibig sabihin mga kapatid, no? Alituntunin. Ano bang rules? Ano ba yung tinatawag na batas ng kaayusan sa pagitan ng istinja at saka ng wudu? Ibig sabihin, yung istinja ka muna, tapos magwudu. Kahit pa walang dahilan na mag-istinja. Di ba? Okay, sa pagitan ng istinja at saka tinatawag na wudu. Ibig sabihin, is it not, mas maganda ba na mag-istinja ka muna bago magwudu? Or hindi na kinakailangan? Just kapag walang dahilan. Kasi pag may dahilan, obligado ka mag-istinja. We're talking about walang dahilan para mag-istinja pero ginawa mo ang istinja. You know? Okay, so nakasaad dito mga kapatid na ablution is valid before istinja, and this is the position of the majority Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya in narration from Ahmad. No, ang wudu ay magiging wasto kahit na isagawa bago ang istinja. Okay, o either magwudu ka muna saka mag-istinja. Paano yun? Okay. Paano mangyari yun? So, subalit, mas mainam na unahin ang istinja bago ang tinatawag na wudu. So, halimbawa, nakaihi ka. Nakalimutan mong mag-istinja. Kasi walang tubig. I mean, alam natin kasi kapag may tubig, obligado, talagang kinakailangan natin mag-istinja. Pero sabi ko, mamaya na ako mag-istinja pag nandun ako sa bahay. Halimbawa, nasa naglalakad ka, wala kang dalang tubig, ihi ka. Pagkatapos doon, tumagpi ka doon sa pader. Tapos nakasaad doon, bawal umihi dito, ang multa ay putol titi. Sa Pilipinas. Okay, tapos ginawa mo yun kasi wala ka ng option. So ang gagawin mo, ang iisip mo mamaya, doon pagdating ko sa bahay, saka ako mag-istinja. Pwede ba yun? Actually, nangyari sa akin yan. Okay? Pwede ba yun, Ustad? Ito na nga. Okay, Lino? Tapos, nung dumating na sa bahay, nagwudu ka. After ng wudu, ay wala. Hindi pala ako kanina nag-istinja. So, ang gagawin, kailangan bang ulitin ang wudu muna? Kailangan sa pagkakataon na ito, kailangan bang ulit ang tinatawag na wudu? Dahil siyempre, maghuhugas ka, tapos, ayun nga, what if kapag hindi mo nahawakan? Di ba? Kasi kung hinawakan mo, I mean, there's no arguments. Wala nang issue. Kasi kabilang sa nakapagpapulambisa ng wudu ay ang paghawak. Right? Pero kung hindi mo hinawakan, okay, hinawakan mo with gloves. Something like that. May harang ba? Mayroon tinatawag na, kumbaga may
May pader. May pader ang tawag dyan. May harang, no? Sa pagitan ng yung, ng skin to skin. No? So, ngayon, kinakailangan bang ulitin ang wudu? Hindi na kinakailangan. Ito yung issue dito. Okay, nag-issue yung senaryo? Kailangan ulitin, Ustad. Ha? O sino magsasabi na kailangan ulitin? Okay, tingnan natin. Sige, go ahead. Ang rules kasi, di ba, pag yung may karumihan, kailangan tanggalin muna. Bago magsasabi parang luto. Kaya ibig sabihin, yung kapag nakakalimutan ka na pag mag-ipalit yung words, kasi di ba, hindi ka lang pang-extend yan. Okay, you have a point? O another ano? So, sino sasalungat sa kanya? Nasabi na hindi kinakailangan. Okay, hindi na kailangan ulitin. Okay, bakit? Kasi sabi ka. Wala kang kwenta. Alam mo yun? Gumawa ka ng sarili mong ideya, hindi yung gaya-gaya ka. Posible po, Muhammad, pantas. Study nila kailangan ulitin. Okay, bakit? Kasi nasa kalagayan siya ng pagsasagawa ng stitcher. So, kung yung pagdumutan mo ay tawag ito yung kadahilanan sa pag-ano mong pagsasala mo, ay ulitin mo. Pero kung ito ay ano lang dahil sa Yung ano lang na wudu, yung normal na wudu at hindi para sa sala, hindi mo na kailangan. So what if kapag ipapalagay natin na para sa sala? Kailangan mo. Yes. Yun, anong dahilan? Dahil What if kapag hindi mo nahawakan? hindi mo ulitin. Gumamit ka ng video. Di ba, Ustad? Hindi na ulitin. Okay? Hindi mo na yun, Ustad. Okay. Yes. May isa pa ko para daw. Kasi doubt eh. Di ba, pwede rin kasi i-apply yung hadith doon sa pagkakapagpapayang siya nagsalam na may nakita ang tubig na binanggan. Kaya pwede rin na lakuhan ko okay din si Dugo. Kaso lang, yung hadith na yun mga kapatid, walang alam si Prophet Salam na meron siyang dumi hanggang siya nagdasal. Nalaman pa lamang niya dahil siya in-inform ni Angel Jibril alayhi salam. Iba yung senaryo kasi niya, alam mo, bago ka pa nagsala, mayroon ka ng tinatawag, bago ka pa magwudu, alam mo, tiyak ka, ano po yun? Kung umihi ka na wala ka ng dalang tubig, hindi ka nag-isas, may dala kang tissue o tatlong bato, hindi na kailangan. Wala nga. Wag mong ibahin yung kwento. Okay? Wala kang sabihin natin, wala kang tinatawag na dala. Tumagpi ka lang, kumbaga sapos, wala kang ano. Yes. Ha? Hindi na, bakit? Okay. Uy, ano yan? Kaya nga, go ahead. Pakinggan natin kasi bihira talaga siya nagtataas ng kamay. Madal. Sige na. Wudu. That's a good point also, mashallah, tabarakallah. No, I will give you another problem. Ito naman sa sala ito. Sa sala. Okay. Ito yung senaryo sa sala. Unang senaryo, nagwudu ka, tiyak ka na sabihin natin ay, kumbaga ay malinis. Tapos, habang nagdarasal ka, mayroong sinabi siya nag-inform sa'yo na, uy, mayroong dumi, may tae. Mayroong tae, kumbaga anong gagawin mo? Okay. Walang duda. Ibig sabihin ay, ang tanong ngayon dito is, you have to continue the prayer, tapos kukunin ang dumi, at saka you have to continue the prayer. Tulad ng nasa hadith, right? Balik natin ang senaryo, ibahin natin. Okay? So, umpisa pa lamang ng sala, batid mo na mayroon kang, na wala kang, sabi natin na wala, kumbaga ay, mayroon kang tinatawag na dumi. Okay? Mayroon kang something, yung kasuotan mo, may dumi, may ihi talaga, sigurado ka na yun. Subalit, nagwudu ka, nakalimutan mo, mayroong dumi. Okay? Tapos nagsala ka. Tapos naalala mo within the prayer. Alis ka. Ano gagawin mo? Alis ka. Oo, kasi tulad nga nung sabi niya, nagsasala si Prophet sa salam.
Nilapitan siya ng Hill Gabriel kasi may komisyon. Oh, tapos? So, ay, David Slide, nalalis si Gabriel sa Okay, tayyib. So, ibig sabihin ay, alis ka kasi tinatawag na dumi. Linisin muna. Okay. Tapos, balik ka. Continue na. Ibig sabihin ay, panibagong sala. Okay. What if naalala mo siya after ng sala? Valid ang sala. Valid ang sala. Hindi, valid sa start. Naalala mo sa after ng sala eh. Oh. Pero tiyak ka, natiyak ka na bago ka pang magudo, merong itong najis. Kaya nga, before the prayer, tiyak ka, nakalimutan mo lang within the prayer. Pero before the prayer, tayak ka na merong dumi sa yung tinatawag na ano. Pero after, invalid. So, kailangan mong ulitin. Sala ka ulit. Bakit? Bakit? Kasi, balikan natin, ano ba yung kondisyon na tanggap ang sala? Kailangan walang najis. Okay? So, in order para maging tama at acceptable yung prayer sala mo, kinakailangan ay malayo ka at malaya ka sa tinatawag na dumi. Ay, share lang ako. Nangyari sa amin na ni Terence. Okay. Terence, naalala mo? Nung nag-hands kami stud. O kasi last 5 years. Okay. So, sa lahat ng dulo, di ba? Nagtawag. Walang udo. Nagtayang ako, wala nang buhangin. Tapos, nagsala ako sa... bakit ka nagtayam mo? May tubig naman. Hindi, walang tubig nun, di ba? Walang tubig. Nasa gitna kami ng stud. Malayo sobra. Mahirap para sa Alam mo, labas ko nung harap mo kasama ka. Nasa gitna ka nun kasi sobrang dahil tao. So, hindi ka na makalis. Kasi nagsasalo na sila eh. Hindi mo yung daanan. So, ginawa niyo? Nagtayang mo ako. Walang tubig. Saan ka nagtayam mo? Sa sahig. Sahig. Okay. Tapos, sabi ni Terence, sabi niya, wala nang buhangin doon. So, ang ginawa ko, Stan, pagpunta namin sa masjid, nag-udo ko, tapos nagsala ulit ako. Inulit mo. Inulit ko. Pwede ba yung Stan? Anong tama din ka na? Kasi okay. Pero yung ginawa mo, of course, for sure yung ginawa niya, ika nga. There's no doubts, ika nga sa bagay na yun. Pero ang tanong issue kasi ngayon dito, kung hindi niya inulit. Yun yung issue doon. Di ba? Kasi kung inulit niya yung kanyang sala, there is no issue. Kasi, yung isa man hindi tanggap, at least yung isa tanggap. Ang magkakaroon lamang issue dito ngayon kung hindi niya inulit. Okay? Kung hindi niya tinatawag na inulit. Unang-una. Okay? Kung tanggap ba yung tema niya? Kasi bakit? In order na, tanda ninyo, bago sa'yo, maging legal sa'yo ang tinatawag na tayamum, may mga rules yan. Una-una, kinakailangan wala kang kakayahan, walang anumang means na ikaw ay sabihin natin magwudu. Okay? Absence of water, kumbaga. Diba? Sabi, walang tubig, salat sa tubig. Hindi mo pwede, pangalawa, bagamat may tubig, pero wala kang kakayahan na gawin ito. Okay? Ang tanong, after that, nagkaroon ka na nga ng kakayahan na na makatagpo ng tubig eh. Nakahuli kasi ako ng sala. Kaya nangyari, nakasujud na sila, hindi ko pwede daanan. Kasi itaas kami. So, alam na tumayo lang ako doon. Okay, tama yun. Actually, nangyari din sa akin yan. Kasi abang nagtatawaf ka, sobrang dami ng tao, di ba? Tapos nakakahiya naman, nakatayo ko lang sila nagsasala. Tapos kapag ang problema pa, hindi ka makasujud kasi puwit yung susujudan mo. Sa dami ng tao. Sa sobrang daming tao, kaya pag ganun na lang. Tapos ang problema, pababae pa yung nasa harapan mo. Di ba? At the same time, wala kang tinatawag na wudu. Di ba? So, anong gagawin mo na lang? Okay. Magtataya mo. No, ito yung gagawin mga kapal sa pananampalatayang Islam. Okay, pag-usapan natin yan sa susunod. Pag-usapan natin yan. Kasi bakit? Kasi sa tataharap at yes. Yung kanina, yung Hindi na pala sa ito naman. O, attendance nyo yan. Okay, go ahead.
Nakalimutan mo. Oo, nakalimutan mo. Na after ng naalala mo after ng sala. Oo, after na sa... Hindi siya tanggap. Bakit? Kung tiyak ka, sa umpisa pa lamang, tiyak ka na ikaw ay nasa karumihan, ibig sabihin, mayroon kang tinatawag na dumi. Okay? May dumi sa iyong balabal. Umpisa pa lang ng sala, alam mo at batid mo na may dumi ka. Then after that ay, nakalimutan mo sa sala, malinaw? Then, saka mo later, then, you have to repeat your prayer. You know? Malinaw? Oh. Ha? Gusto mo na. Anong question kanina? Yung state na Ay, ito na nga siya. Shh. Okay, shh. Binibitin mo kasi ustad eh. Paano kasi puro kayo tanong eh? Okay, mamaya ang katanungan. So, ang wudu ay, ang wudu ay magiging wasto kahit na isagawa bago ang istinja. Okay? Bago ang tinatawag na istinja. Subalit mas mainam na unahin ang istinja bago ang tinatawag na wudu. At ito ang paniniwala ng karamihan, ang mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at isa sa mga ulat mula kay Imam Ahmad. Sa panahon ng mga Hanafiya, ang istinja ay kabilang sa mga sunna ng wudu. Okay? Sa mga Hanafiya ay sunna sa kanila na pagwudu muna tapos mag-istinja muna bago magwudu. Yun ang consider nila, mag-istinja. Kahit pa walang dahilan, mag-istinja ka. Okay? Yun sa mga Hanafiya, some of the Hanafiya. Ito ay para sa mga sumusunod dahilan. Una, walang malino na patunay na nagtuutos ng pagkakasunod-sunod. Wala. Yan ang katwiran. Pangalawa, ang kinakailangan sa paglilinis ng karumihan sa pagsamba ay hindi kinakailangan gawin bago ang wudu. Kung may dumi sa tiyan at ito ay tinanggal pagkatapos ng wudu, magiging tama ito. Gayon din ang dumi sa dalawang daanan. Pangatlo, ang layunin ng kalinisan mula sa karumihan ay ang pagtanggal ng dumi sa sandaling ito ay natatanggal din ang kaugnayan nito sa hadath. So yun ang una. Ibig sabihin dito mga kapatid, kapag nangyari yun, so not unless halimbawa, kasi maaaring ang dumi matagpuan sa katawan, maaaring sa pribadong katawan, maaaring sa likuran. Di ba? So kung halimbawa sa katawan natin, nagwudu ka tapos may dumi, tatanggalin mo na naman yung dumi Similarly, gayon din sasabihin natin sa pribadong katawan. Malinaw? Kung halimbawa nagwudu ka at pagkatapos ito ay hindi ka nakaugas kanina, then sa kakapahugas provided na hindi mo na ano yung patutoy mo. Hindi mo nahawakan. Okay? So tuyo yung mabasa. Or nahawakan man, subalit may gloves. Ang mahalaga, hindi siya nahawakan ng skin to skin. You know? Kasi once na kapag nahawakan ng skin to skin tapos na yung issue. Kasi kabilang yung sa nakapagpapulang bisa ng wudu. Mahina ng wudu. Okay? So kung hindi naman nahawakan, ay ibig sabihin ay valid ito. So tatanggalin na, ayusin na. Tapos hindi na kailangan i-repeat ang wudu. Tapos na ako mudo. Tapos, meron na, nakalimutan ko yung istisya. After 1 hour, saka mo nalala na, ano pala, nakalimutan mo bugas. Tapos, pag hawak mo, may lumabas. Ulo ka ulit. Ito ka, masarap. May lumabas. Oh. Pero kasi walang duda, ang nakakasirang makapagpapulang bisa ng wudu, yung paglabas. Sira na yung wudu. Bukas na nawakan kasi may lumabas. Kahit pa hindi mawakan, may lumabas. Invalid na talaga yung wudu na yun kasi may lumabas. Hawakan mo man o hindi hawakan. Okay, any question? Any question? Hindi pa malinaw, Ustad. Sinasabi mo na... Mas mainam yun. Actually, hilap ng mga scholar yan. Pero sa ating curriculum na ginagamit, okay, hindi na kinakailangan. Pero kung gawin mo yun, mas mainam yun. Pero di ba, Ustad, sabi mo ay yung hindi nakapag-istigya, ang tanong ko, tanggap ba yung sala o hindi? Wudu yung pinag-usapan natin dito, tapos po sa Ustad, di ba sabi mo ay okay ko doon, tapos yung nakalimutan niya ng istigya. Kaya, naglinis man siya. Ano ba, naglinis siya? Nakalimutan ang pinag-usapan. Hindi nakalimutan mo, Ustad eh. After that, Ayun nga. Okay, nagwudu ka, tapos na may dumi ka sa katawan. Halimbawa, umihi ka. Tulad ng senaryo. Balikan natin ang senaryo. Umihi ka na hindi ka naghugas. Kasi pagdating mo ng bahay, doon ka pa maghugas. Tapos, nakalimutan mo. Nagwudu ka. Tapos, after ng wudu, nagsala ka. Right? Tapos, nagsala ka, naalala mo ngayon na mayroon ka palang dumi na hindi mo nahugasan. Although, tanggap yung sabihin natin, that is the issue actually. Pero, yan ay ano bang condition bago sabihin natin na matanggap yung wudu? Matanggap yung tinatawag na sala. Aside from wudu, kinakailangan malinis ang katawan. Marayo sa dumi. So, babalik tayo doon.
So, walang duda, you have to repeat your prayer. Okay, hugasan mo yon kasi you have to repeat your prayer. Okay, kasi yung wudu, iba yung usapan sa wudu. Okay. Kasi ang condition para tanggap ang sala ay hindi lamang sa pagkakaroon ng wudu. Sa issue ng wudu, walang problema dyan. Acceptable ang wudu. Pero meron pa natin hindi na-apply, na-imply na kondisyon para maging tanggap ang sala. Nino? Okay. One time may nangyari pa kasi nagsasala na sila. So nagsasala, nakahali na. Umabol ako. Napunta ako sa kaliwa, hindi pala dapat yun. Okay, hindi pa dapat, ano? Hindi dapat pala pumesto sa imam, sa kaliwa ng imam. Kasi wala nang pwesto eh, study. Oh. O tapos? Napapwesto ko sa kaliwa ng imam. Tapos? Tapos nagsala natapos. Tapos ako kinausap. Hindi daw dapat yun. So tanggapin Hindi dapat yun, pero tanggap pa rin ang sala nun. Hindi mo lang na-execute ang proper na posisyon. Malinaw? Kasi hindi naman siya invalidators ang sala eh. Malinaw? Kasi ang hadith noon, mga kapatid, ng propeta sa sala, nagsala, tapos yung kanyang dalawang apo, pumunta rito sa pumunta sa kaliwa. Ang ginawa niya, ginanon sa ano. Mayroong isang pagkakataon na nasa kaliwa, ginanon niya sa kanan. Malinaw? So, ibig sabihin, ang sino man yan, dapat sa kanan, hindi doon sa kaliwa. Pero kung gawin niya yung because out of knowledge, still na hindi apektado yung validity ng kanyang sala. Malinaw? Valid pa rin ang sala niya. Yes. Hindi ka parang lang sa, di ba, pag hindi, sabi mo hindi nakakahugas, yung pag-sting niya, ay ito pa rin naman sa, pwede naman pag ito, ibigit ka doon sa brief mo. Ay, hindi kailangan mong parin yung brief mo, di ba? Tanggalin mo talaga at linisin mo ang brief mo. Ano man. Basta yun, hindi kailangan tanggalin talaga. Buhay mo yan, ditanggalin mo. Yung problema doon. Kung huwag ka mag-brief, anong issue doon? Nangyayari kasi ni Sasad, Kapag hindi ka talaga hugas mo, hindi lang yung credit part or one, pati yung one. Kaya nga. Kahit maraming magiging problema. Kung hindi mo tiyak, Kung tatanggal ako. Kaya nga, di ba? Ditanggalin mo talaga. Kaya siguraduhin, nakaharap ka sa Allah sa sala na wala kang tinatawag na dumi. Okay. Kasi tandaan natin ha, yung kondisyon para magiging valid ang sala, malinis, walang najis sa katawan, walang najis sa kasuotan, at walang najis sa lugar. Okay. Sa isang ginagawa naman na walang tubig, tapos nagtayamog ka. Tapos hindi mo mahugasan yung kasuotan na may nandiyan. Okay, so may Wala kang ibang pamalit. wala kang ibang pamalit na sa ano pa, sa biyahe ka. O wala kang pamalit, kapag tinanggal mo, mahubaran ka, makikita yung aura mo. May mga reason, may mga factors kung baka magkakaroon ng mas malaking conflict. Fattakullah masata'atum. Matakot kayo sa abot ng iyong kakayahan. Matakot kayo sa abot ng iyong kakayahan. Okay? Yung kung kaya mo na mga limbawa, ito lang yung portion na dumi, tapos meron tubig, ito lang naman ang lilinisin, hindi naman buong ano eh. Hindi yung buong region ng sabi natin ng damit. Wala talaga. Kung wala din fattakullah masata'atum, kahit nga wala kang wudu, kung at wala kang, naipit ka ng pader, di ba, nagsala na. Di tapos wala kang kakayahan na kasi naipit ka, magsala ka, sabot ng iyong kakayahan. Matanggalin mo talaga. Ha? Wag mo na ngayon sa baka magsala. Hindi mo na kailangan ulitin ang salam mo. Kasi nga, nasa ano ka, kumbaga mudtar, sa kondisyon na wala kang option, wala kang kakayahan. Okay, go ahead. Any question? Clarification? Minsan nagugas ka na kasi pag raso umihi. So, binanlangan mo na. Minsan na tapos mong magudo, parang may lumalabas. Guni-guni mo lang yun. Okay. You know? Okay lang, isa. Hindi mo lang yun. Guni-guni mo lang yan. Okay, go ahead. Ito sinabi na to. Ha? Nagbuto ka na. Umihi ka, nilinis mo, nagbuto ka na rin. Pero nautot ka. Tapos may lumabas na konting, may lumabas na tubig. Guni-guni mo lang din yan. Hindi ganunin mo, siyempre, investigate. Siyempre. Investigaw pa. Saan malinig ka na sa sala? Investigaw pa. Parang may lumabas na iinom ng tubig. Habang nagdarasal ka? Hindi, yung tapos ka na magbuto. Tapos ka na magudo. Sabi yung magbuto ka uli. Pero may lumabas na Kung tiyak kaya nga, you have to investigate. You have to investigate kung ito ba, kung mayroon kang microscope, ilagay mo dyan. wala na tayo mag-investigate sa lana eh. Malilig na sala. Kasi parang may lumabas na tubig na Parang, ibig sabihin ng parang hindi ko sigurado. Kaya nga, you have to investigate.
Then kapag tiyak na, saka mo ulitin yung sala mo kasi nga may lumabas. Pero kung wala naman, guni-guni lang yan. Oh. Ayaw, oh. Ayaw pahawa. Ayaw pahawa. Oh. Halimbawa, nagbudo ako sa banyo, ay sa buduhan mo. Tapos pagkatapos ka na, nagbihis ka na, nagbudo ka na, nilinis mo na lahat, umihi ka na. Bigla ka na, o tayo magbudo ako. Pero parang may lumabas na ihi pa sa sa ari mo. Parang yun. Hindi ka mararamdaman mo minsan yan pagka parang may natira pa. Yung utot mo ngayon, pero parang may lumabas pa na ihi. Kailangan pang i-stinge yun. Pag tinignan mo, parang may coating basa. Pero sito stinge yun. Alam mo, gusto mo na sigurado? Sure yun eh. O, hindi mo na. Di, mag-istendya ka. O, tapos ang issue. Kami lang tagal. Ano pagkasasadyain mo na yung break mo, hawakan mo. Okay lang ba yun? Kasadyain mo? Sadyaan. Wala problema. Sadya man o hindi mo sinasadya. Pag hinawakan mo yung ano, Kailangan talaga. Sigurado, isasadyain mo na yung break mo, hawakan mo na lang yun. Litisin mo na. o kalas. Meron ka ng ay ko baka, ikaw lang gusto yung gumawa ng paraan, no? Matalinong bata ka. Bigyan ng corona talaga siya. Matalino. Sa terrace of Wednesday. Hindi naman yan. Kahit sa mo, nagwudu ka, kahit sa mo, wala man, without reason, without reason, kapain mo yung ano mo, yung batutoy mo ng skin to skin, still na invalid ang tinatawag na wudu. Okay. Aywa. Ano pa? Oh, malinaw na? Hindi ka pa rin nakamove on? Kasi sayang yung sa labo. Alam mo naman, kailangan, naninigurado siya. Kaya nga. Hindi natin masisi siya. Oo naman. Ayaw mo yan. Hindi, maganda mag-diaper na lang. Yun yung pinaka- Okay, ano pa? Maging sigurado. Siya lang masubukan niya yan. Huli mo to, tapos Masubukan talaga. Nandamay pa talaga. Nandamay pa. Okay. kasalanan mo yan, Stan. Kasalanan mo yan. Okay. So, I mean, naano niya kasi bakit naranasan niya. Okay. Diba parang gusto mo magmura kasi katapos ka na magbuto eh. Okay. Tapos na tayo sa mga kapatid. Okay na. Okay, tapos na tayo sa section 2, alhamdulillah. And then next week ay tatalakay natin ang section 3. At ang section 3 naman, section 2, section 2 pa rin lahat, section 2 yan. Okay, so inshallah ay ating section 2, right? Section 2. Section 2, tama lang. Hindi, ibang section sa chapter. Ato, chapter 3, section 2. Oh, chapter 3, section 2. Okay? So, ang ibibigay ko sa pag natapos natin yung every chapter, may ibibigay ko sa inyo yung PDF. Hanggat hindi pa tapos yon ay still na-discuss natin yon. Okay, section 3 ay inshallah tatalakay natin yung mga etiquette o alituntunin or adab sa pagtugon sa pangangailangan. Okay, yun yung mga adab kapag tayo ay umiihi at saka tinatawag na dumudumi o anumang pagtugon ng pangangailangan o kalikasan. Okay? So, wala nang anong oras ng adan? Ha? O anong bilang sa pag-i-clear? Habang niligo ka, tapos? Okay, so since sabi ng mga ulama, hindi na kinakailangan na kapag tapos na maligo, ay ulitin mong wudu. Hindi kinakailangan. Kasi you are in the process of cleansing. Parang lang yun, parang tinatawag na mag-dive ka sa dagat. Halimbawa, pag-dive sa dagat, habang nagtatampisaw ka sa ilalim ng dagat, umihi ka, then you are still in the process of cleansing. And after that, umahon ka, hindi mo na kailangan mag-wudu. You know? Since ang dyan na magiging valid yan kapag tapos ka na sabihin natin maligo tapos nakaihi ka. So that is kailangan ulitin ang wudu na yun. Okay, go ahead. Ustad, di ba,
parehas din pala yung kapag nahawakan mo yung private part mo, halimbawa ay Abang. magulo ka na tapos naligo ka. Yes. Tapos accidental din na nahawakan mo. Accident lang yun. Accidentally or sinasadya, you are in the process of cleansing. Ano lamang, bago magwudu, yun ay isun na lang sa pamaraan ng paggusol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Okay. Kaya naman, Baka manigas. Hawakan na hawakan, baka manigas. so yun ha. Pero, ikaw ay kung gusto mo talagang yan, di magwudu ka after that, pero wag mong sanayin yung pagwudu after ng gusol. Kasi khilafus sunnah yan. Ang sunnah, Isa na parang sa pan mo. Isa na nagpuso na lang ako para kasi nagkakaroon ka ng doubt kapag gano'n na nahawakan. actually, kahit ako, ginagawa ko yan, mga kapatid. Kasi wala, magwudu ka, alam mo, nagugusol tayo, bago maggusol, according sa sunnah, magwudu ka muna. Alisin mo nga yung mga dapat dinisin, tapos ligo ka, then after that, magwudu. After that, magwudu. Okay, pero wag mong ituring na sunnah yun. Kasi ang sunnah ay bago ang sabihin natin ay bago ang Parang gusol. ginagawa mo lang ustad parang kasi parang Yun na nga, parang ka. Yun na nga, basta wag mo lang ituring na ito. Oh. Ha? Hindi ka mabuto, hindi ka mabuto. Ay, ulitin mo yung ligo. Buhay mo yan. Buhay mo. Ha? Okay. Still pa rin, tanggap pa rin yung gusol kahit hindi mo na isa katuparan ng wudu bago maggusol. Ang mahalaga, ang pinakamalaga dyan ay nahugasan mo, okay, naliguan mo ang buong katawan mo. Kasi yun yung objective ng gusol. Okay? So, naligo ka ng dagat, tapos, gugudo ka. Hindi mo na alam gugudo kasi naligo. Oo, no. So yun. Hindi mo na kailangan. Sa intention din. Of course, with the intention. Kailangan may intention ka bago mo gawin yun. No, invalid. Kasi yan ay kumbaga, yan ay ibada. Nangangailangan ng specific na intention. Tumambling ka, mag-dive ka, bahala ka kung anong gagawin mo. Oh, well, hindi ko tapos nakahabat lang. Parang mapagsabi ko lang ba? Oo, kasi kompleto hindi ka naman puhutot pa. Kaya nga, ibig sabihin, kaya nga tiniligo yun. Kung hindi mo nababasa yung ulo mo, isyada. Hindi ka nag-gano'n, no? So ito, Scott, tanong yun. Yes. Yung pagligo, hindi ka na magudo. Bago ka maligo. Ha? Magudo ka ba muna? Ang tanong doon. Ang sunnah, magudo muna bago maligo. Yan ang sunnah. Pero kung hindi mo gagawin yun, still natanggap pa rin yung pagligo mo. So, pagkatapos mo maligo, pwede na hindi ka na magudo. Yes, pwede hindi magudo. Yun ang nga, para malinaw. Pero sa suna, kasi ako, parang ginagawa ko. Isa-isa, oh. Nasa loob lang siya, Okay. pwede ka magbangkit ng bismillah o sa bawang pumasok siya. Hindi pwede magbanggit ng tinatawag na pangalan ng Allah sa within the sabi natin mga ano. Okay? Lugar na kung saan. Intention, mabay man, walang problema. Pero sabi mo, Bismillah. Di ba? Meron akong kwento. Nung nasa Baguio pa kami ng bago pa. Meron kami estudyante na, bagong estudyante. Siyempre, wala pa kasi masyadong kaalaman eh. Nag-CR ngayon ng estudyante na yon. Tapos bumahing siya. Di ba? Aching! Sabi niya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabi nung senior sa labas, Huy! Huwag kang magbanggit sa bahay ng Allah. Ganun ba? Astagfirullah. At sabi niya, huwag nang magbangitin. Sabi niya, huwag mo lang ulitin niya siya. Ay, opo, inshallah. Nakalimutan ko naman. Hindi niya kasalanan niya. Yes, okay. Pwede ka magano na hindi mo siya vino-vocalize. Ha? Tapos? Akala mo yung kwarto mo CR. Akala mo sa CR kwarto mo. Oh. Walang problema doon, inshallah. Hindi mo naman sinasadya eh.
Okay, wala mga kapatid. So maraming salamat. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.